I'm very, very proud na i-interview si Captain James Macaso, Maki, team leader na matagal sa 9th Special Forces Company mula 2016 hanggang 2020 for 5 years. Very special ito kasi itong sasabihin niya, this is what defines the edge of the Special Forces. Kasi yung Special Forces, mix yan kasi ng pagka-warrior at saka yung maging development and community builder. Pero sa kanya kasi, yung experiences niya dito, much more than that. Kasi dito, ang kinalaban niya ay mga communities, yung pinasukan niya dito na areas, nakuha niya eventually, after quite some time, is mga areas na kung saan ang bayani na nila ay kung saan ang mga bayani ng mga communities na ito na ay mga NPA na, mga kalaban na. That's a very hard situation na makuha, maibalik yung tiwala. And yung isa lang ang tanong kong kay Maki dito, ano yung mga naging challenges mo to win back yung trust ng communities? Because that is what defines the edge of the Special Forces. So ikwento niya yung naging experiences niya in two or three areas dito sa Agusan and Surigao. Okay, Maki. Magandang araw sa ating lahat. I'm Captain Macaso, currently assigned sa 3rd Special Forces Battalion, originally from 9th Special Forces Company. So, I'm a proud member of Scout Ranger Class 206 Desolator ng 2018. My experiences bilang team leader ng Special Forces is vast. So, I will be discussing kung ano ba yung mga challenges na hinarap bilang tenyente hanggang sa umabot ako sa ganitong ranggo, yung nabanggit, how we win wars na hindi naman through merely combat operations lang. Not all wars are won by combat operations. Yan siya. So, unang-una na-assign ako sa 3rd Special Forces Battalion directly sa 9th Special Forces Company as team leader. Nag-report ako ng 2016. Basically, yung area ng company namin, somewhere Agusan Sur. So, doon nag-umpisa yung pagiging tenyente ko. So, more on combat operations. Yun naman talaga pag tenyente ka, combat operations. Then, partly, nung na-introduce yung community immersions, kasi for so long a time, na-realize ng pamunuan natin na yung insurgency is meron siyang deep roots kung bakit nagkaroon sa insurgency. Knowing Caraga itself na napakalakas ng insurgency dito. Yung mga guerrilla fronts ng kalaban dito, full-blown dati, malakas. Yan, to the point na kaya na nilang mag-overrun ng mga patrol bases, checkpoints, ganun yung level ng insurgency pagdating ng Caraga. Nung naabutan ko that time. So, nung nasa Agusan Sur kami, partly area ng Bayugan City, yan, kung consider, yun yung mga early stages ng pag-immerse ko. So, doon nag-umpisa ma-develop yung social skills natin, paano tayo makitungo. Not merely bilang sundalo. As we all know, pag sundalo, ang nasa isip kasi, more on combat operations, laban, gera, ganito. Which is hindi naman siya. But, sa buong stint ko bilang officer, ang masasabi kong naging most challenging sa akin is yung nalipat kami ng Surigao del Sur. Itong specifically sa municipality ng Yanga, which is dito nag-umpisa yung parang masasabi natin na challenge talaga. Sa tanong na ano ba yung challenges na kinaharap ko sa area na nabanggit nga yung namamayagpag or yung kinikilalang bayani is yung NPA. Basically, mahirap. I was assigned bilang team leader ng SF Team 903 ng 9th Special Forces Company and I was given the mission na maklear yung isang barangay
Actually, sitio lang siya eh. Pero barangay yung binigay. Barangay sa municipality ng Lianga. Knowing Lianga, majority, as per studies and revelations ng mga former rebels natin, dito nanggagaling yung majority ng mga red fighters nila. So, the reason is why. Bakit, bakit doon siya, doon siya galing? Bakit ganun yung level? And itong Lianga, malapit din sa akin ito kasi maliban sa dito yung isang experience ko. Dito rin kasi ako nag-test mission nung ranger namin, nung nag-ranger. So, from combat, nung test mission, pagbalik ko galing schooling, dito naman ako sa ibang aspect naman na hindi mo pwedeng gamitin yung skill mo nung combat nung nag-test mission ka kasi alam naman natin kung ano lang kung ano yung mga ginagawa sa combat mission. Hindi mo pwedeng i-apply yun pag nasa community ka na. So, yung paano yung transition, ano yung hirap ng adjustment, yun yung ipapaliwanag ko kasi hindi lahat ng naituro doon sa Ranger. Although, napaka-useful siya kasi yung Triple S, Skill, Stamina, Spirit, magagamit mo yun sa ibang bagay. Sa ibang bagay naman siya. Kung sa skill niya is combat fighting, pag kuhan ka sa Special Forces, ang skill mo doon is how you go with the community. Kumbaga, if you're in Paris, you act like taga doon. So, nasa lugar ka, paano ka makasalamuha sa kanila? Hindi ka naiiba. So, yun, skill yun. Sa stamina in a sense na paano mo indahin lahat ng negative na babato sa'yo. Kasi kung wala, doon madedevelop yung perseverance mo eh. Pasensya. Hindi lahat ng, sorry to say, pero hindi lahat ng combat operator, ganoon kataas yung pasensya. Normally sa atin, pag warrior, medyo mainitin yan. So, yun yung stamina na sinasabi ko na ibang stamina naman. Stamina to face yung frustrations mo sa community, So, spirit. Sa spirit naman, ibang spirit naman yung ginamit natin. Spirit in a sense na I was given the mission na makuha yung community na ito, ma-win natin ito. So, kailangan by any means maibalik yung tiwala ng community na ito sa government natin. And to think na hindi kayang bastang gawin ng isang sundalo lang yun. Marami kang kailangan gawin. Marami kang kailangan i-touch para magawa mo yun. So, yung Triple S na natutunan ko sa Ranger, ibang Triple S naman yung definition na ginamit ko sa Special Forces. So, to continue, knowing Lianga kasi, Lianga is a highly organized na support system ng kalaban. Dati pa yan. Kahit anong revelation ng mga FRs natin, napakalaki ng support system nila dito. Financial, pagkain, bagong members, dito nanggagaling lahat yan. And the most vulnerable sector dyan is yung mga IP natin or yung mga indigenous people. Dito sa Lianga, particularly, yung mga kapatid natin na Manobo, yan yung mga very vulnerable siya. So, sa challenges na na-face ko, talagang mag-uumpisa ako sa acceptance eh. Paano ka i-accept ng isang community na ang hero sa paningin nila is yung NPA. Diba? How will you present yourself na, hey, ito kami, we are from the government. For the first place, wala nga silang tiwala sa government forces eh. Ang tingin nila sa amin, we are just merely, kung sa term pa nila, mga pasista o yung mga paramilitary ng gobyerno. Utusan lang tayo, berdugo, mamatay tao, ganun lang. Ganun yung paningin nila sa sundalo. So, going back, I started my immersion dito. Actually, maraming naunang immersion sa akin bago ako. So, and lahat yun, hindi siya nagtagal. To point some view, yung mga unang immersions nila, 3 days. 3 days, after 3 days, hindi makaya, babalik. Yung iba, nagtagal 5 days. So, me, yun lang siguro, magiging proud ko na umabot ako ng 1 taon na hindi ako napalayas ng community na yun. Kasi, knowing the community, pagpasok mo pa lang, ramdam mo na hindi ka welcome eh. Kasi, sa ibang community, pagpupunta tayo, normally tayo nagpapatawag ng tao. Introduce natin yung sarili natin, bakit tayo nandun. Dito, iba. Ikaw ang ipapatawag ng community. Pagdating mo doon, syempre, galing kang combat operation, tapos lalabas ka sa community. Pag nakita nila na nandun ka, lahat ng community members, magagather yan, may dadalang bangko.
hahanapin yung team leader. Ganun sila ka-aggressive. Hahanapin nila. They are not afraid. Hahanapin nila yung team leader. Ang sinabi sa akin nun, maalala ko, sinong team leader? Ikaw bang team leader nito, sir? Opo, ako po. Sir, kailangan natin mag-usap. Hindi namin kayo kailangan dito. Sir. Ay, ngayon, kung pinahiral natin yung kuha natin doon, siyempre magre-retaliate tayo. Siyempre may pag-away tayo. Pero ibang skill lang ginamit natin, which is we're proudly say na isa sa mga skill na yon meron pag nasa special forces ka. Yung how will you face yung mga ganong negative. So, yun, nakipag-usap. Ito lang ang natandaan ko na sinabi sa akin noon eh. Sir, we will just give you 3 days. Yung community ang nagsabi sa akin noon, we will just give you 3 days. 3 days lang ang sundalo dito, sir. Kung hindi kayo aalis, sir, kami ang aalis. Yung community ang aalis. In which that time, napakasikat ng term na taktikang bakwit. For the information, yung taktikang bakwit kasi, it's a tactics na nabuo ng kalaban gamit yung community. So, paano siya gumagana? Pag may mga combat operations, para maputol yung combat operations, lahat ng community yan nababakwit yan.Ag-aalisan sa community, pupunta yan sa munisipyo. Doon yan sila mag-i-stay ngayon. So ngayon, mapipressure yung government kasi marami ng mga na-dislocate na family, mapipilitan na itigil yung operations para bumalik sila. So that's how they cut the momentum. Kaya maraming hindi nag-succeed na operations that time. So ito naman ngayon sa amin. So yun yung nakita ng pamunuan natin na there's a deeper root kung bakit mayroong insurgency. Kasi kung it can only be won solely by combat operations, dapat matagal na. Pero umabot siya ng 50 years. Hindi aabot ng 50 years yun. Kasi hindi natin tinatamaan kung ano yung reason behind. And that's the reason kung bakit nagkaroon that time ng mga immersion sa mga community na alam natin na stronghold ng kalaban. Kasi ang lifeblood ng NPA for that matter is yung masses niya. Kung walang masses, wala ring NPA. Kasi doon nanggagaling yung support nila eh. Mga recruits bago, masses yan. So kailangan mawala yung support system ng armado para tuluyan siyang mawala. Which is for the past years, naging successful tayo kasi maraming mga guerrilla fronts ang mga na-dismantle kasi wala nang new recruits. Wala nang naniniwala sa kanila. And that is through immersion natin doon sa mga stronghold area. So, moving on. So yun, yung nasa community ako, binigyan ako ng training ng 3 days. Sabi nung community leader, hindi ka alis sir, kami ang aalis. So, what I said is, hindi kami pumunta dito bilang kaaway. Yes, we are from the military. What we are here is, we are here for the peace. Hindi sir, kasi sabi niya, pag kung saan kayo, andun din yung rebelde, magkakagera, damay kami. So, dapat wala kayo dito, sir, para walang ganun. Ayun yung mga facts nila. And, isa pa, masaya naman kami dito kahit wala kayo, sir. Gumagana naman yung community namin kahit wala kayo. Bakit, anong pinagkaiba na nandito kayo at wala kayo? So, bakit kayo nandito, sir? Nakaya naman namin patakbuhin yung community na wala kayo, kahit minimal lang support ng government. So, ganun, karadikal mag-isip yung mga tao dito. So, ang ginawa namin bilang team, pero prior pa pagpasok namin, kinausap ko na rin yung team members ko. 12 lang kami kasi 12-man team. Isa lang yung naging guidance ko sa kanila na kung ano man yung naging pakikitungo ng armado or ng NPA sa area, siguro tumbasan natin, higitan pa natin. Kasi, kaya nga sila minahal dahil doon. Ngayon, kung sasabihin natin sila na masama sila, sila ngayon nakatulong Magiging hindi tayo. So we just see to it na walang abuses na mangyayari kasi that time, ang initial na findings namin sa is more on military abuses. So, yun yung ano niya. Anyways, that was part of history. Which is, propaganda lang naman siya. Hindi naman siya totally talaga hindi naman talaga siya, So, nagamit lang siya. Pero, yun nga, ang mission na binigay sa amin is malaman kung ano ba ang nangyari sa community, bakit ganun kalakas yung support doon.
And eventually, maputol yung support ng community na yun sa NPA for that matter, or sa Kilusan. So, that started. So, kung greater challenge lang na masabi, acceptance ang unang naging challenge ko doon, acceptance. How will you portray yourself na ma-accept ka sa community? Ang ginawa ko doon is you just accept kung anong sinasabi nila. Hindi mo sila, kasi kung galit sila, galit ka rin, walang mangyayari. So, kung galit sila, you just accept the reasons. Sabihin mo lang. Ganun. And paulit-ulit na sabihin na kung ano man ang mga masamang na-experience nila, at saka iba na yung sundalo. Yun talaga ang yun yung gustong image na gusto naming matanim sa kanila that time. Iba yung kaharap nila na sundalo. Iba. Kung sabihin natin, meron man silang mga masasamang experiences sa mga dating sundalo, iba na to ngayon. May biro pa nga kaming ginawa noon na kasi may nagsabi na ito, masama yung experience niya, tatay niya, ganito, ganyan. Ang biro lang nga namin doon is, yung gumawa sa tatay mo nun, sir, discharge na or patay na. Iba na sundalo ngayon. So, parang mali naman siguro, sir, na yung kasalanan niya, maging kasalanan din namin. That would be unfair. Ikaw, papayag ka ba na kapitbahay mo yung nagnakaw? Isama kita sa may kasalanan sa pagnakaw. So we are here kasi meron kaming magandang adikain. So napaisip siya, tama nga naman. Doon nag-umpisa, nag-spark. Tama nga naman. Na tama yung sinasabi ng team leader na ito, yung teniente na ito na gano'n. Bakit hindi natin bigyan ng chance? Pero very pa rin, ayaw pa rin talaga nila. Whole community. 3 days nga lang. So for the past 3 days, we just make sure na ang unang aalamin mo kasi sa mga ganyan, yung customs and traditions ng area Ano ba yung mali? Ano ba yung masama sa kanila? Ano ba yung... Kasi knowing IP community, maraming customs yan So kailangan mag-abide ka sa custom nila. Wala kang masaktan. Wala kang masaktan. Tapos maintindihan mo kung ano yung kultura nila. Tulad sa turo sa atin, act like a native. Tinuro yan sa training yan So para mag-survive kasi sa isang area, you act like a native. Doon nag-umpisa yung acceptance nung naramdaman na nila na iba yung pakikitungo namin. Kumbaga kahit anong negative na thoughts na iba to nila, we'll just accept it. Then ako personally, humihingi lang ako ng tawad. Kung yan man naman na experience nyo, ako na mismo humihingi ng tawad. What I'm just asking is, you give my team a chance. Ang role lang namin dito, hindi namin sasagutin lahat ng problema ninyo. We will be the bridge. I-make sure namin na kung ano man ang hinaing ninyo is makarating yan doon sa baba. Ayun yung... So, we portrayed bilang bridge doon na hindi kami kalaban. Kami yung... Kasi nga nawala yung trust nila sa government that time. Hindi naman natin sila masisi kasi, yun nga, for so long a time, kasi may mga iba doon, mga anak nila, natutong mag-aral, natutong magsulat, natutong magbasa, natutong magbilang. Ang nagturo is NPA. Kasi walang school Walang school that time. And knowing a parent, kung ikaw magulang, nangyari sa anak mo yun, mas mamahalin mo talaga yung taong nagturo. Ngayon, paano natin ma-win back? Yun yung challenge dun Paano ba natin ma-win back na andyan yung government? Kasi kung sa term nila, there's no government na nag-alaga sa kanila. I'm not but yun yung mga na-experience ko na sinabi sa akin, sir, matagal nang, yes, may government, sir, pero hindi namin random. Hindi namin ramdam yung government, sir. O singit nga ko konti, Maki, kasi medyo matindi-tindi. Because this defines the SF spirit din Yes, na ikaw nga, SF Ranger Magkaibang ano yan Yes, sir. Pero, sige nga, ikwento mo yung bago mo acceptance kasi medyo, ano ba naman, may counting blow sa ego mo to. Yes, may sir. counting napapahiya ka na Yes, sir. Yes, sir. Kaya ikwento mo nga paano mo, bago mo kasi in-accept yun, medyo dinil mo yung ganon na train nga ako, elite
elite na elite ako. Yes, sir. Tapos ito ngayon, ano nga ako, gobyerno nga ako, tapos boom. Yes. Ikwento mo nga yung gano'n na bago ka nakarating sa acceptance, yung gano'n na, ikaw mismo, ano ba yun? Ano ba to? Actually, sir, isa sa mga preparations ko doon, sir, I've done my research, sir. Kinuha ko yung area study ng lugar para maintindihan ko, sir. Yun yung, tapos, kinondisyon ko na rin ang sarili ko na makakaharap talaga ako ng mga mga negative thoughts talaga. But I will just make sure na maibabalik ko siya into positive. So kahit batuhin ako ng negative, maibabalik ko siya into positive. Kasi I am representing the government on that area. So whatever I will say, that will represent the government. Yun lang yung tinanim ko sa isip ko, sir. Kaya naging maingat ako sa mga sabihin ko kasi kung makikipag-debate ako kagad, sir, masama ang tingin nila kasi nga kinidebate sila. So masama ang government. So ang naging preparation ko doon, sir, is paano ko ba maibabalik yung negative thoughts into positive thoughts. Nagawa ko siya, sir, actually, example, sir, yung sinabi niya na may yung isang community leader doon, sir. Yung tama yun, sir, tinamaan yung ego namin doon, sir, kasi syempre officer ka tapos gaganunin ka lang. Sabi na, ikaw, sir, sino ka ba? Bakit ka ba nandito? Hindi ka nga namin kayo kailangan dito. So, medyo sir, diba? Hindi namin kayo gusto. Ang sinagot ko doon, sir, paano ko siya naibalik ng positive? Sinagot ko siya ng tanong ulit. Sir, sinasabi mo parati, kuya, hindi nyo gusto yung kami, Sundalo. Hindi nyo ba kami tinanong kung gusto namin kayo? Okay na. Siyempre, na paano siya? Pahinto siya kasi parang diba? Hindi nyo tinanong kung gusto namin kayo. Pero ang sagot ko dyan, kahit tanungin mo ko, ang sagot ko dyan, gusto namin kayo. Gusto namin kayong tulungan. Kaya kami nandito. Diba? Kahit ayaw nyo sa amin, iniwan namin yung mga family members namin. Ang ganda ng buhay namin sa baba, may signal. Kaya namin tawagan yung mga family namin. Pero we choose to be here na walang signal, walang kuryente and everything. Kasi kailangan kami dito. Kasi hindi nga nila kayo kailangan daw eh. Sir, hindi nga tayo kailangan. Yes. Sasabi nyo na hindi kami kailangan. Diba? Pero we are here para malaman nga namin kung anong kailangan dito. Maaaring sinasabi nyo na hindi nyo kailangan. Pero pumunta kami dito, we are the bridge. Pipilitin namin maging tulay kung anong kailangan, kung ano man ang maging nasabi nyo na, ikaw mismo, sinabi mo na matagal mong hindi na-feel ang government. Bakit? Me, bilang team leader, I will make sure, kuya, na yung sinasabi mong yan, makarating yan doon sa government nila para mamulat sila na kailangan nyo. Yun lang yung gusto kong mangyari. Yun lang yung bakit kami nandito. We're not here for anything. Hindi sir, hanapin nyo lang yung mga leaders namin dito tapos tatakot-takutin. Yun yung normal terms. Hindi namin gagawin yan. Hindi namin gagawin yan kasi kung sa pagstay namin dito, nakagawa man ng kasalanan yung mga tropa ko, right there and there, bababa kami. Kung meron kaming naging pag-aabuso na ginawa or hindi nyo nagustuhan, sabihin nyo, right there and then, bababa kami. Pero sa ngayon, wala pa naman. Diba? So, tumigil. So, yun yung paano binalik, sir, yung negative. Binalik ko lang ito positive. Pero, medyo nainis ka na rin talaga doon, sir. Kasi ito, first episode dito kasi sa akin, for me, this is a very important interview sa Special Forces series kasi this defines the spirit eh. Sige, bago tayo mag-second episode, pwede mo bang anuhin? Kasi ikaw kasi, you were there representing a government which sinabi nila we don't need. Kasi nga, naibigay na ng NPA, makakaliwang grupo, kung ano yung perceived na pangangailangan. Pwede mo bang isa-isahin yung ano yung naibigay ng NPA na sa community na yun na yung naging utang na loob nila. Kaya naging bayani yung NPA sa kanila. Kasi yun yung binubuwag mo na yun. NPA yung hero nila eh. Naturally, sir, yung yung sa doctrine naman talaga ng armado, sir, sinusolve lang nila yung mga maliliit na issues sa area.
Pag hindi na-address kasi ng government natin yung mga maliliit na issues, sir, tapos na-solve, as a tao, kung sino yung nag-solve, doon tayo may utang na loob. Generally, ganun lang yung nangyari doon eh. Isang magsasaka, may problema siya sa lupa niya, hindi niya makultivate ng maayos. Dumating isang grupo ng mga NPA, tinulungan siyang magtanim. So, by that, yung hanap buhay niya, ang naging katuwang niya, NPA. Isa na yun. Another thing, sir, medical. Dahil remote area siya, hindi nakakarating kagad yung medical services eh. Wala ring clinic doon or wala ring parang center doon. So, lahat ng may problema when it comes to medical, sir, may lagnat, may ubo, sakit ang ngipin, kayang i-address yan ng NPA, sir. To the point na kaya nilang mag-medical mission doon, limited medical mission. Kasi NPA mismo, merong mga medical kit. Alam naman natin yan, kahit sa mga na-recover natin na mga gamit, mas kompleto pa nga minsan ng medical kit ng mga yan, sir. Gamot, mga forceps and everything. Kaya nilang mag-minor operations ng mga sugat-sugat lang. Kaya nila yan, sir. Kaya rin nilang magtuli. Kaya rin nilang bumunot ng ngipin. Umabot sila sa mga ganong point, sir. So, sa community, kung may problema when it comes to medical, sir, ang direct link, bakit pa sila magre-rely doon sa na matagal makarating? Whereas andyan readily available, sir, yung armado. So, may lagnat yung anak ko, kailangan ng gamot, darating yung armado, ibigay ng gamot. Diba? Yung mga small act of kindness na nagkaroon ng big impact. Small acts of kindness lang yun, sir. Tapos naging big impact. Yung naging kwan. Sa education, pumasok kami doon, sir, walang education, walang DepEd accredited na school. Ang meron doon is mga NGO na pinatakbo na schools, which is yung TRIPS tsaka Al-Kadib. Basically, kaya tinawag siya na alternative learning school. Kasi tuturuan sila doon ng more on agriculture, ganyan. Tuturuan sila magbasa, magsulat and everything. Pero tulad ng naging revelations ng mga FRs natin, tsaka yung mga teachers na mayroon tayong revelation, yung mga ganun, hinahaluan din ng konting radicalist, pagiging radical yung. So at an early age, minumulat yung bata sa corruption. Grade 1, may grade 1 bang alam ang tungkol sa corruption? Nung nag-grade 1 ako, hindi ko alam yun eh. Pero yung mga bata doon, grade 1, grade 2, alam nila yung corruption. Alam nila yung pagsasamantala ng mga politiko. Magulat ka sa ganun. Ganun yung tingin nila sa government natin. Hindi pantay. Whereas ang pinaglalaban ng mga kaliwa is pantay-pantay. Pantay-pantay. Lahat may lupa, lahat pantay-pantay sa serbisyo. Walang mataas, walang mababa. Pero ang nakikita nila doon sa government natin, yung mga negative sides. Kaya lumalaki sila, sir, na yun ang hero nila. Yun ang hero nila kasi yun ang namulatan nila, sir. Ganun. Kasi sa at an early age, in-indoctrinate na sila ng mga ganong idea. Kasi may mga cultural shows pa nga sila, sir. Sa mga cultural shows, nakita mo doon lahat, sir. Lahat ng mga bata nagre-reenact ng mga mararahas doon. Mga rally, paano mag-rally. Yun yung mga cultural shows nila doon. Rally, tapos darating yung mga government forces, sasaktan yung mga nag-rally. Oh. Kung ako, sir, bata, yun ang nakikita ko. Ako, mga magulang ko, mga pinaglalaban lang namin ng ba dapat para sa amin, kaya kami nag-arali, sinaktan kami ng government. Anong tatanim sa akin? Ganun yun, sir. Ito ang first episode sa very defining interview ko about the Special Forces spirit. And ang first episode na ito ay tungkol sa acceptance. Yes, sir. Acceptance. Sir. Na isa kang sundalo ng Special Forces representing the government, yet nire-reject ka ng tao. And the first step is acceptance na reality na may ganun pala. Si Maki, true Special Forces operator, next episode niya, ano yung ginawa niya? Kasi it took him almost more than 6 months para makuha yung loob ng isang society. Isang sityo lang yun. 1 year actually, sir. 1 year. Gaano kahirap yung ginagawa ng sundalo para ma-win back
yung tiwala ng tao na na-radicalize. Yes, sir. First episode.